Magandang hapon po muli sa inyo at itong iyong kaibigan bumabati sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. At salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikinig. At ganun din sa ating pinag-aaralan. Kaya kailangan nating pag-aralan talaga tungkol sa tribulation kasi ito yung mga kaalaman na dapat malaman natin. Palagi naming sinasabi dito sa programang ito, people are destroyed for lack of knowledge. Ang mga tao na walang kaalam-alam sa katotohanan, malapit sa kapahamakan. O kaya maraming napapahamak dahil kulang sa kaalaman. Lalong-lalo na tungkol sa mga importanteng bagay na malaman natin sa tunay na relasyon at tunay na pananampalataya. Napag-aralan po natin, pinag-aralan pa rin natin ang Great Tribulation period. Natapos na po natin ang Seven Seal Judgment. At ngayon tayo ay papasok ngayon sa Seven Trumpet Judgment. So the first trumpet, ang ibig sabihin nito, meron pong 7 na angel na kapag nag-trumpet yung isa, merong mangyayari. As we start the 7 trumpet judgment, we are talking about the 7 angels or 7 trumpet. Every time that the trumpet will be blown, there is always a disasters or tragedies that will be happen. So the first trumpet is found in Revelation chapter 8 in verse 7. Revelation chapter 8 in verse 7, ang unang anghel ay umihip at may sumunod na ulan ng yelo at apoy na may halong dugo at ang mga ito ay nihagi sa ibabaw ng lupa at ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy ay nasunog at ang lahat ng luntiang damo ay nasunog. So we find the hail fire mingled with blood are cast upon the earth. This is the judgment of God against nature. God is cursing the earth because it is sin of man's display of lawlessness. Kaya nakikita natin dito na merong apoy na may kahalo na dugo na ibubuhos ng Diyos sa lupa. Ito yung panahon na hahatulan ng Diyos, isusumpa ng Diyos ang nature. Dahil sa nature, minsan doon po nangyayari ang pagiging violence ng tao, ika nga lawlessness. Kaya sa panahon ng tribulation, ito na yung panahon na ibubuhos ng Diyos ang kanyang galit na naunang sinabi ko noon. So, the second trumpet judgment, Revelation chapter 8, verses 8 and 9. Revelation chapter 8 verse 8 and 9. At ang ikalawang anghel ay umihip at waring isang malaking bundok na nagliliyab sa apoy ang inihagis sa dagat at ang ikatlong bahagi ng dagat ay naging dugo. Verse 9. At ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na nasa dagat at may buhay ay namatay at ikatlong bahagi ng mga barko ay nawasak. Doon sa first seal judgment, nakikita natin na ginamit ng Diyos ang symbolical words. Simbolo kagaya ng white horse, red horse, black horse, pale horse. Pero dito sa seven trumpet,
dito talaga ginamit ng Diyos ang literal word. Kaya kapag tignan natin, kahit sa Revelation chapter 8 and 9, nakikita natin yung mga scriptures, they are self-explanatory and nature. So, literal po ito na mangyayari. When the second angel blows his trumpet, the burning mountains are thrown to the sea. Yung bundok na umaapoy ay pupunta sa dagat. This failing nature destroys 1/3 ships, 1/3 fish, 1/3 of the sea filled with blood. Ano kaya ang feeling ng mga tao pag nakita natin yung ganitong mangyari? Lalo na sa mga walang kaalam-alam, siguradong magkakaroon na talagang big surprise at takot. Pero siyempre, sa mananampalataya, kung mangyari ito, wala na tayo. Yon ang blessing, yun po yung guarantee sa mga mananampalataya na at least hindi sila dadaan, hindi nila ito maranasan. Pero yung mga naiwan, mararanasan nila ito. So the third trumpet judgment, Revelation chapter 8 verses 10 to 11. Revelation chapter 8 verse 10 to 11. At ang ikatlong anghel ay umihip at may nahulog na isang malaking bituin mula sa langit na nagliliyab na waring isang ilawan, at ito ay nahulog sa ikatlong bahagi ng mga ilog at sa mga bukal ng tubig. Verse 11. At ang pangalan ng bituin ay tinatawag na Ahenho, at ang ikatlong bahagi ng mga tubig ay naging Ahenho, at maraming mga tao ang namatay dahil sa mga tubig, sapagkat ang mga ito ay naging mapait. Okay, sa salita ng Panginoon na binasa natin, lalo na sa mga Pilipino, nauunawaan po natin, self-explanatory ito. However, those who are abroad, our listeners abroad, here we can see the great phenomenon where a great flaming star falls from heaven. This star will be referred to as bitterness or wormwood that will poison 1/3 of all waters on the earth, and many people will die from the poisonous waters from rivers and springs. Marami pong mamamatay kasi ang bituin ito na nahulog sa mga tubig at ang mga tubig dito maging poisonous, maraming taong mamamatay. And number 4, fourth trumpet, judgment, Revelation chapter 8 in verse 12. Revelation chapter 8 verse 12. At ang ikaapat na anghel ay umihip, at ang ikatlong bahagi ng araw ay tinamaan, at ang ikatlong bahagi ng buwan, at ang ikatlong bahagi ng mga bituin. Ano pat ang ikatlong bahagi nila ay nagdilim, at ang araw ay hindi lumiwanag sa ikatlong bahagi nito, at ang gabi ay gayon din. Okay. When the fourth trumpet is blown by the angel, the third part of the sun, third part of the moon, and third part of the stars are darkened. And number 5, or the fifth trumpet judgment, Revelation chapter 9 verses 3 to 12. Revelation chapter 9 verse 3 to 12, verse 3. At may lumabas na mga balang mula sa usok sa ibabaw ng lupa, at sa kanila ay binigay ang kapangyarihan kung paanong ang mga alakdan sa lupa ay may kapangyarihan. Verse 4. At ito ay pinag-utos sa kanila na hindi nila dapat saktan ang damo sa lupa, ni ang anumang lunti ang bagay, ni anumang punong kahoy, kundi yaong mga tao lamang na hindi taglay ang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Verse 5. At sa kanila ay pinagkaloob na hindi nila dapat patayin sila, kundi sila ay dapat pahirapan ng 5 buwan, at ang kanilang pahirap ay gaya ng pahirap ng isang alakdan kapag kinakagat niya ang isang tao. Verse 6. At sa mga araw na yaon ay hahanapin ng mga tao ang kamatayan,
at hindi ito masusumpungan at magnanasang mamatay at ang kamatayan ay tatakas mula sa kanila. Verse 7. At ang mga hugis ng mga balang ay tulad sa mga kabayong inihanda sa digmaan at sa kanilang mga ulo ay may waring mga koronang tulad ng ginto at ang kanilang mga mukha ay gaya ng mga mukha ng mga tao. Verse 8. At sila ay may buhok na gaya ng buhok ng mga babae at ang kanilang mga ngipin ay gaya ng mga ngipin ng mga leon. Verse 9. At sila ay may mga baluting pandibdib na gaya ito ng mga baluting pandibdib na bakal. At ang ugong ng kanilang mga pakpak ay gaya ng ugong ng mga karwaheng may maraming mga kabayo na tumatakbo sa digmaan. Verse 10. At sila ay may mga buntot na tulad ng mga lakdan at mayroong mga tibo sa kanilang mga buntot at ang kanilang kapangyarihan ay upang saktan ang mga tao ng 5 buwan. Verse 11. At sila ay may hari sa kanila na siyang anghel ng hukay na walang kalaliman na ang pangalan sa wikang Hebreo ay Abaddon, datapwat sa wikang Grego ay may pangalan siyang Apollyon. Verse 12. Ang isang pagkaaba ay lumipas at masdan mayroong dumarating na 2 pang pagkaaba pagkatapos nito. Okay, so nakita natin na self-explanatory yung verse na meron pong butas na mabubuksan sa lupa at lalabas ang usok, didiliman mong ang mundo at pagkatapos nito lalabas ang mga alakdan, sa English locust. So notice in verse 4, the locusts are going to attack those people without the seal of God in their foreheads. Siyempre sa panahon na yon, ang mga tatak ng tao 666. Ngunit ang mga tatak na mga 144,000 ay tatak ng Diyos. Kaya lahat po ng mga tao na walang tatak ng Diyos, na ang tatak 666, lahat po sila ay sasaktan at pahirapan po ng mga locust na ito. Tingnan po natin ang itsura ng locust ayon sa binasa natin. Ang mukha ay mukha ng tao, ang buhok ay buhok ng babae, may pakpak, at kasing laki sila ng kabayo, meron silang buntot kung saan doon yung stings o kaya karayom. Excuse me po. So nakikita na po natin yung itsura nila. Ito ay nakakatakot. These locusts are commanded not to kill people but they must torture them with so much pain for 5 months. Sinabi po ng Biblia na hindi sila po ay utusan na huwag patayin ang mga tao. Papahirapan lang sila ng sobrang sakit. Pag kinakagat ka ng alakdan na yon o kaya locust na yon, pag tingnan mo, nakakatakot na. Pero nakikita natin kung anong itsura nila na mas malaki pa sila sa tao. At naulit ko yung sinabi ng Biblia na hindi sila mamamatay for 5 months. Kailangan nila paghirapan yung katigasan ng kanilang ulo. People will not die, they just suffer a great physical pain as the consequence of their hard-headedness and punishment because they have ignored the Word of God. Kaya lahat po ng nag-ignore, hindi nakinig sa salita ng Panginoon, hindi naglingkod sa Diyos, yun ang dahilan kaya sila pinapahirapan para maramdaman nila. Sabi ko kanina, o kaya sa previous, na maraming magsisisi, kaya lang late na. Kaya mga kapatid, ito na yung panahon na paglilingkod sa Diyos. Always remember that repentance is always come at last. Sa ngayon, may pag-asa pa. Pero this time, in the 7th trumpet judgment, wala ng pag-asa. Kung ikaw ay natatakan na ng 666. The 6th trumpet judgment.
Revelation chapter 9, 13 to 21. Revelation chapter 9 verse 13 to 21, verse 13. At ang ika-anim na anghel ay umihip at narinig ko ang isang tinig mula sa apat na sungay ng gintuang dambana na nasa harap ng Diyos. Verse 14, na nagsasabi sa ika-anim na anghel na taglay ang trompeta, kalaga ng apat na anghel na nakagapos sa malaking ilog ng Euphrates. Verse 15, at ang apat na anghel ay kinalagan na inihanda sa isang oras at isang araw at isang buwan at isang taon upang patayin ang ikatlong bahagi ng mga tao. Verse 16, at ang bilang ng hukbo ng mga mangangabayo ay 200,000 at narinig ko ang bilang nila. At ngayon ko nakita ang mga kabayo sa pangitain at sila na nakasakay sa kanila na may mga baluting pandibdib na apoy at ang hasinto at asopre at ang mga ulo ng mga kabayo ay gaya ng mga ulo ng mga leon at mula sa kanilang mga bibig ay lumalabas ang apoy at usok at asopre. Verse 18, sa pamamagitan ng tatlong ito ay pinatay ang ikatlong bahagi ng mga tao sa pamamagitan ng apoy at sa pamamagitan ng usok at sa pamamagitan ng asopre na lumabas mula sa kanilang mga bibig. Verse 19, sapagkat ang kanilang kapangyarihan ay nasa kabilang bibig at ang kanilang mga buntot, sapagkat ang kanilang mga buntot ay katulad ng sa mga ulupong at may mga ulo at sa pamamagitan ng mga ito ay nakapananakit sila. Verse 20, at ang nalabi sa mga tao na hindi napatay sa pamamagitan ng mga salot na ito ay hindi pa nagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay, upang huwag silang sumamba sa mga dyablo at ang mga Diyos-Diyosang ginto at pilak at tanso at bato at ng kahoy na hindi nakakakita, ni nakaririnig, ni nakalalakad. Verse 20, ni hindi sila nagsisi sa kanilang mga pagpatay ng tao, ni sa kanilang mga pangkukulam, ni sa kanilang mga pakikiapid, ni sa kanilang mga pagnanakaw. So yon po ang mangyayari sa 7th trumpet judgment. The 6th trumpet reveals what seems to be a marching army, probably 200 million. They will destroy 1/3 of the world's population as they travel across the sea. Kaya nakikita natin dito na sa 7th trumpet, meron pong around 200 million na mga army. Ang problema, sisirain nila ang 1/3 population of the world. Ibig sabihin, kung sino yung kursunada nilang patayin, basta patayin na lang. Kaya yung 1/3 population ng mundo, lahat ng mga tao na yan, ay papatayin nila. Ganun katindi ang mga army na ito. Ay siyempre army ng dyablo ang mga ito. Kahit saan, sa parte ng mundo, magbibiyahe sila para papatay lang ng tao. This view and numbers of army was argued, but in China alone has the population of over 760 million, with 200 million in 1961. Associated Press release, April 24, 1964. Yung number na ito na sinabi natin, ayon sa pinag-aaralan natin, na around 200 million ay parang hindi, kaya maraming ibang nagdududa. Pero alam natin, sa China lang ang pinag-uusapan. Ang China lang ay nagkaroon ng over 760 million with 200 million in 1961, 200 million army in 1961. Ito po ay galing sa press release na newspaper, April 24, 1964. Ganun po kadami ang army ng dyablo. So, ang problema, ang gagawin ng mga ito, wala silang gagawin kundi papatay ng tao.
The seven trumpet judgment, Revelation chapter 11, 15 to 19. After yung 6 trumpet judgment, doon naman tayo sa pang-7, pang-last. Revelation chapter 11 verse 15 to 19. At ang ikapatong anghel ay umihip at nagkaroon ng mga malalakas na tinig sa langit na nagsasabing, ang mga kaharian ng sanlibutang ito ay naging mga kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo, at siya ay maghahari magpakailan at kailanman. At ang 24 matatanda na nakaupo sa harap ng Diyos sa kanilang mga luklukan ay nagpatera pa at sumamba sa Diyos. Verse 17 na nagsasabing, nagpapasalamat kami sa iyo, O Panginoong Diyos, na pinakamakapangyarihan na siyang ngayon at nakaraan at darating. Dahil nakuha mo na ang iyong dakilang kapangyarihan at nakapaghari na. Verse 18, at ang mga bansa ay nagalit at ang iyong puot ay dumating at ang panahon ng mga patay upang sila ay dapat mahatulan at upang ikaw ay dapat magkaloob ng gantimpala sa iyong mga lingkod na mga propeta at sa mga santo at sa kanila natatakot sa iyong pangalan na mga maliliit at mga dakila, at dapat puksain sila na pumupuksa sa lupa. Verse 19, at ang templo ng Diyos ay nabuksan sa langit at nakita ko roon sa kanyang templo ang baol ng kanyang tipan at nagkaroon ng mga pagkidlat at mga tinig at mga pagkulog at isang lindol at malalaking ulan ng yelo. Okay, so nakita natin na sa 7 trumpet I should say, judgment, dito na yung panahon na babalikan ng Diyos o kaya aagawin ng Diyos ang kapangyarihan ngayon sa lupa mula sa Diablo. Dito sa 6 trumpet judgment, nakita natin na maraming army ng Diablo na gustong wala silang gawin kundi papatay ng tao. Pero dito ngayon sa 7 trumpet, ito na ngayon yung pagkakataon na aagawin na ng Diyos ang kapangyarihan ngayon sa mundo. So with the sounding of the 7 trumpet voices from heaven announced that the kingdom of the earth is now belongs to our Lord Jesus Christ. At that time, the heaven opens, lightning flashes, a very strong thunder crashes, and there will be a great hailstorm, and the world be shaken by a mighty earthquake. There will be an approximately 7,000 of death in Jerusalem only after this. And after this, the wrath of God, which is more grievous and more harmful, shall be followed. Kaya dito naman sa 7 vial judgment, mas matindi naman ang mangyari. Kaya sa 7, tandaan natin, doon sa pang 7 trumpet, doon na mawawalan na ang kapangyarihan ni Antichrist na mamuno sa mundo dahil babawiin na ng Diyos ang mundo. Salamat muli sa inyong pagkikinig. At sa susunod na ating pag-aaralan, kailangan ninyo magkaroon ng oras, panahon, kasi ito yung importante, the 7 vials judgment. Natapos po natin yung the 7 seal judgment, natapos na natin yung 7 trumpet judgment. Sa susunod po na episode o kaya programa, pag-aaralan natin yung the 7 vials judgment. Sana po patuloy po kayong sumubaybay, patuloy po kayong makinig. Marami tayong mapag-aaralan dito. At ngayon, nais kong magpasalamat muli sa inyo, sa inyong pakikinig. At kung meron po kayong katanungan, pasensya po kayo, minsan nakakalimutan ko yung number natin dito. Pag meron po kayong katanungan, pwede kayong mag-message o kaya mag-text sa 0917-505-3333.
3 3049. Naulit ko, 0917. Para sa mga nagsusulat, if you are writing, our number is 0917 505 3049. Salamat po muli sa inyong pagkikinig at sa susunod, pag-aralan na natin yung the 7 Vials Judgment. God bless po.